It's another beautiful Thursday night. And again, guys, welcome back to Coffee Chat Season 2, where we brew amazing conversations, inspiring stories. My name is David Aveno, your host for Season 2. Ayan nga, mga guys, ang episode natin for today is very, very special because we will be shifting into some child-friendly episode for tonight. Pero before anything else, guys, again, we would like to thank our sponsors. Unang-una na dyan ang Hasinia Aesthetics. So if you want to have a beautiful, glowing, and radiant skin, punta na sa pinakamalapit nilang branches. So we have two branches. One is in Shaw Boulevard in Mandaluyong City and another one in NS Amoranto in Quezon City. So for bookings or consultations, you may directly contact them at 0929-275-1014 at 0906-208-8183. They are open from 10 a.m. to 8 p.m. every day. And then, beside from that, we also wanted to plug and share with you guys our live streaming with Ignis Novus Artist Management. Syempre, that's every 7 p.m. So make 7 p.m. a habit. Every Mondays, we have Chikahan with Mami Ray. Every Wednesday naman is Up, Top, Down, Low podcast with Caleb Alvarez and Charles Leon Partido. And of course, every Thursdays, we have Coffee Chat with the Venom. Maliban dyan, we also wanted to plug as well our official pages now with Facebook, Instagram, and TikTok. So our, the Ignis Novus Artist Management, we have for Facebook and Instagram. While for TikTok, it's at ignosnovus.official. Para naman sa First Son Production, which is our mother production of all, of course. So we have at Facebook, at Instagram, we have First Son Production. And for YouTube, if you want to watch all the contents that we have created, samples and teasers of the theater plays that we are doing, you could go ahead, like, subscribe to our YouTube account at First Son Creatives. Yan. At gaya nga ng sabi ko kanina, today would be a different setup for us because ang special guest natin for today is different from our usual na, special guest. Because today, we'll be shipping with child-friendly na interview, live casting. So, without further ado, guys, we would like to introduce to you. She is a child actor, a theater actor, and a TV commercial model. Guys, let's give it up for Miss Denise Aquino. Hey, Denise! Hello po! Welcome to Coffee Chat. Ayan, batiin mo muna mga nanonood sa atin ngayon. Hello Hi, guys! po. Hi guys! Hello everyone! Ayan. So, welcome to Coffee Chat, Denise. So, dito sa Coffee Chat, gusto namin habang nagkukwentuhan tayo, relax lang, syempre. So, hindi tayo pwedeng mag-coffee. For now, bawal lang coffee. But anyways, we have milk. Hindi, joke lang. Pero, syempre, we prepared something for you here. Pwede ka namang uminom dyan anytime if you want to take a sip. Di ba? So, Denise, my very, very first question. Ilang taong ka na ngayon? 10 na po. 10 years old. O, di ba? Now, since you're already 10 years old and you're already doing films, di ba? Mga short films, theaters, and TV commercial, paano ka ba nagsimula as an actor? Nung maliit po pa kasi ako, gustong-gusto ko na po talaga sumayaw. Gusto ko pong umacting. Tapos po nung nag-mall po kami, bigla pong may nakasalubong po kami, may pumunta po na girl po sa amin. Tapos tinanong po kami kung gusto po namin mag-commercial or kung gusto po namin para pong model po. So po, binigyan po kami ng calling card. So yun na po, ginawa po namin, tumuloy na po kami doon. Tapos saka po
umarte na po ako and meron na po akong commercial. Wow! So, alam mo, kung minsan talaga ang chances, no, naglalakad lang tayo sa mall, tapos bigla-bigla, ay, eto na pala kumbaga yung open door para sa'yo. Denise, maalala mo ba, ano yung pinakaunang-una mong project? Ajinomoto po pala. Oh, okay. So, TV commercial ito. Opo. Okay. Paano ginawa mo doon? Baka pwede mo naman kaming kwentuhan. Noon po kasi parang ayaw ko pong kumain po noon. Kasi di po ako nagaganahan kumain. Tapos po, meron pong binigay na ano po sa amin, yung seasoning po. Tapos doon po, parang gumaan na po akong kumain. Talaga namang pampagana talaga ang Ajinomoto. Baka naman po. Ayan. So, doon ka nagsimula, tas after nun, sunod-sunod na. Opo. Oh, okay. And then, balita ko, gumagawa ka ng mga short films, di ba? Oh, yes Nag-acting po. ka. So, paano ka naman napasok doon? Paano ka nagsimula? Pinasok po ako nung friend ko po. Tapos po, nagustuhan po ako, kaya po nagtibong na po ako and short films na po, kaya tuloy-tuloy na po. Oh, okay. So, balita ko marami ka nang ginawang mga eksena, di ba? Sa mga short film na to. Ano dun sa mga eksena na yun yung pinaka-favorite mo? Nung umiyak po ako, nung iniwan po ako nung lolo ko po. Oh, pwede mo ba kaming kwentuhan anong nangyari doon sa film na yon? Ano po, nung mami ko po kasi binigay po ako nung baby pa po ako sa lolo ko kasi pupunta daw po siya ng Amerika and bigla pong nung paglaki ko po para pong doon na po ako lumaki sa lolo ko and yung mami ko po bigla pong bumalik and yung kukunin po ko. Yun po, ayaw ko na pong umiwalay sa kanya. Pero po, kinuha pa rin po niya ako. Well, actually, sumasalamin yan sa realidad ng buhay, di ba? Madalas, meron talaga mga parents na kailangan nilang lumayo kasi iniisip din nila yung future natin. And syempre, kailangan tayong iiwan sa mga lolo't lola, di ba? Pero syempre, darating yung time na babawiin nila tayo. Kaya lang ang realidad, medyo napapalayo yung alam mo yun, yung tayo bilang mga anak sa kanila. Kasi lumaki tayo sa ibang magulang, kumbaga. Well, that's really an interesting story, no? Kasi talaga siyang, part talaga siya ng reality natin for now. No? And then after nun, kasi di ba marami ka ng characters na ginawa sa Tibon. Ano naman yung pinaka-hinding-hindi mo makakalimutang character? Pagiging maldita. Pagiging maldita. Pwede mo ba kaming sampulan yan? Parang gusto kong marinig. Oh my God. Look at you, oh. Tingnan mo, oh. Mukha mo. Ang dumi-dumi mo. Di ka ba naliligo? Oh my God, you girl. Alam mo ba, hindi ka nagbabagay dito. Umalis ka na nga dito. Ay, di ba very on point? Kakasabi ko na pwede kaming sampulan. Sumampol agad. Iba talaga si Denise. At iba pa rin talaga kapag meron kang background ng acting, di ba? Eh, ilan taon, teka lang, nag-aaral ka pa ngayon, Denise, di ba? Yes po. Anong grade mo na? 5 po. Grade 5. Tapos habang nag-aaral ka, naisasabay mo yung pag-acting sa film, sa theater. Paano mo napagsasabay yun? Kasi po, half lang po yung school ko, 7 to 12 po. Kaya po, after ng school ko po, dumidiretso na po ako sa shootings ko po. Oh, talaga naman, no? Kailangan talaga ng time management, di ba? And it's very good thing na alam mo yun, sa mga earlier times pa lang natin, natitrain na tayo kung paano mag-manage ng time, di ba? Very, very good. Napakagandang training yan para sa'yo. Ngayon, pag-usapan naman natin sa theater. First time mo bang mag-theater just to let you know guys, no, Denise is also one of our actors here in First Sun Production and there will be an upcoming theater shows na kasama si Denise. So
ito ba yung first time mo na pumasok sa theater? Yes po. Oh, first time mo. Okay. Opo. Anong pakiramdam na ngayon, isa ka na sa mga cast ng productions natin? Dati po, kinakabahan po ako. Ngayon po, parang happy na po ako kasi po, parang kasali na po ako. O, di ba? At hindi lang basta-basta yung role mo dito kasi yung role mo dun sa isang play natin it's really a big role. Kumbaga, well, there's no smaller big roles naman sa isang production. But what I mean is, ang dami mo kailangang i-memorize na lines, di ba? Yes po. Paano mo ginagawa yun? Is it madali lang ba sa'yo na magkabisa ng mga linya? Okay naman po. Nagulat na nga po ako na para pong mabilis na po ako mag-memorize ng lines po. Hindi ka ba natatakot kung halimbawa bigla mong nakalimutan yung lines mo tapos syempre hindi naman po pwedeng mag-cut, 'di ba? Sa theater kasi live 'yon. Pwede naman pong mag-adlib. Yan. Tama. Very, very smart answer. Kasi, for our viewers, no, ang adlib kasi, it's something that you do kapag unforeseen circumstances yung nangyari. Diba? And adlib is one of the way for us na para maitawid mo yung eksena at makaisip ka or makabalik ka kung ano talaga yung flow ng show. Very, very good. Yan, tignan nga natin kung meron tayong mga comments sa ating comment sections. Ayan, dami na pala, oh. Ayan, siyempre, unang-una si Mami. Yan dyan. Hello, Mami. Hi, Mami. Si Mami Ray, po. hello. Magandang gabi. Bevs, hello. Magandang gabi po. sa'yo. Ayan, good evening. Ayan, may tanong si Mami Ray para sa'yo. Ano daw yung pinaka-favorite na project mo? Parang naitanong natin to kanina, no? Yung sa Lolo. Di ba? Sige. So, tignan natin yung susunod. Ano yung Ayan, magandang question to. Ano daw yung pinaka-nahirapan kang project para sa'yo? Yung, parang mag-cry. Umiyak? Nadadala lang po ako sometimes pag mabigat po yung scene. Yung hard po siya. Oh, siyempre naman kasi nan talaga, kailangan mo ng motivation, matinding training, di ba? Kasi kailangan mong intindihan at pumasok sa character na pinoportray mo, di ba? And sa ngayon ba, like, nahihirapan ka ba na nagsasabay ang school mo at itong mga projects natin? Sakto lang po, hindi naman. Sana all flexible, di ba? Yun. So, meron tayong mga paparating na shows ngayon. No, kung hindi ako nagkakamali, Positibo at Monumento 1896, yes, di ba? Paano ka nagre-ready ngayon sa mga paparating mong roles? Nagbabasa na po ako ng mga script po. Nire-refresh ko na po yung mind ko po. Yun. Talaga naman kailangan mo ng mag-refresh as early as now. Yes po, no, para di po makalimutan yung line. Correct. At kapag nag-rehearse tayo, hindi tayo mapapagalitan ni Direk. Tama. So, kailangan mabilis tayong mag-isip. Very good. Very, very, very good ka dyan. Okay. Ngayon, now, later on, bibigyan kita ng time to plug for your upcoming shows and kung ano man yung mga naka-line up for you. No, and by the way, congratulations pala sa bago mong project. Ayan, so kung hindi nyo po naitatanong, may bago tayong project for Denise upcoming. So, syempre, for now, it's still a surprise. Hindi pa natin pwede sabihin kasi hindi pa lumalabas. But congratulations. Now, ngayon, since you're 10 years old, di ba, ang dami mo ng projects na nagawa, mapa-TVC man yan, or short film, o kaya theater, di ba? Paano mo naman binabalance yung time mo sa family? Yan, kila mami, kila daddy. Kung may shoot po ako, kinabukasan po, magbabanding na lang po kami. Less time with family. Di ba? Ang sweet, no? Very, very important kasi talaga na merong bonding time with the family, di ba? Denise, sa lahat ng naging project mo, no? Tapos sinasabay mo yung schooling mo. Yes. Saang part ka nahihirapan? Or may part ka ba na nahihirapan sa pag-balance ng oras?
between, kasi ito passion na to di ba? Lumalabas ka na sa mga pelikula, sa mga theaters, tapos sasabay yung school mo. Hindi ka ba nahihirapan sa ganon? Sakto lang. Sakto lang. Naku, napaka-flexible talaga nitong si Denise. At very, very excited ako na makita siya sa mga plays na paparating natin, sa mga films. Actually, ang dami mong films, short films, di ba? Ang dami na. Iba't ibang different characters, di ba? Na talaga namang pag napanood mo siya, madadala ka talaga sa mga pelikula na yon. No? And then, meron bang instances, Denise, na nagsabay ang projects mo? Siguro may shoot, tapos may school. Anong pinipili mo? Or meron bang time na nagsabay na ganon? Or wala pa naman so far? Wala pa naman. Wala pa naman kasi very, very timely yung schedule. Talagang hati siya, no? So kung umaga, para talaga sa shoot ko to. Tapos ay mali, umaga pala ang school. O di ba ako nagiging makakalimutin? So umaga, schooling, tapos hapon talaga lahat ng shoot natin. Now, tanongin kita, Denise, ha? Kasi you've been doing a lot right now and you're still 10 years old, no? Paano mo ba gaya kanina, 'di ba, na-scout ka sa isang sa malling lang, 'di ba? Ngayon, anong gusto mong sabihin dun sa mga tao or mga bata na gusto ring pumasok sa kung nasaan ka ngayon? Kasi for sure, ang daming gustong mag-artista diyan, 'di ba? Ang daming gustong pumasok sa industry ng live entertainment. Diba? Anong gusto mong sabihin sa kanila na gustong sumunod sa yapak mo? Ayan. Magtiyaga po sila kung gusto po nilang mag-acting po. And palagi po silang mag-aaral din po. Yung sinabi niyo po, balance lang. Okay. Para makapagtapos din po sila sa pag-aaral. Ikaw ba, Denise, plano mo ba, ano bang mas mahalaga sa iyo for now? Mas mahalaga ba ang schooling for you? Or mas gusto mo na pupuntahan mo na lang yung mga projects na available sa'yo? Schooling. Schooling. Okay, very good. Bakit mas mahalaga ang schooling para sa'yo? Kasi po, hindi mo po maano yung pangarap mo kung hindi ka po makakapagtapos mapag-aral. Correct, di ba? At talaga namang totoo yan sa buhay. Sabi nga dun sa isang linya na nabasa namin dati sa isang specific na show, di ba? Ang pag-aaral kasi, yan yung isang maipapamana ng mga magulang natin na hindi mananakaw ng kahit sino man. At yung matututunan mo sa school, yun yung dadalin mo forever sa iyong life. Yes. Di ba? And who knows, for now, yung may mga tangent, ganyan, or cosine, di ba? For now, hindi natin alam kung saan gagamitin yan, di ba? Ano po yun? Matututunan mo yun sa mga susunod na taon. Kasi for now, hindi naman, eto reality lang, hindi ka na mapupunta ng tindahan, bibili kang suka, cosine, di ba? Pero, you wouldn't know, magagamit mo siya in the future. Yes. Ano bang favorite subject mo, Denise? English po. English, okay. Sa math po. Math pala tayo dito. Okay. Sige nga, 1 plus 1. Joke lang. I will get the cosine of... joke lang. Biro-biro lang. Yan. So, meaning to say, mahilig ka sa logics, no? And English as our, as... Kumaga, for Philippines kasi, di ba, for Filipinos, parang second language natin ang English di ba? Kaya nga, ang daming call centers and industries here na talk about English language. Yes, ano yan? Pero mas paborito ko pa rin po yung English. Yung gusto ko lang po sa math yung plus lang po. Plus lang. Okay. Uy, meron daw comment to. Tignan nga natin. Let's see. Silipin natin kung sino yung nasa comments natin. Ay, si Gail. Hi, Gail. Hello, Ate Gail. Ayan. Good evening sa'yo. Ayan. Ano daw yung kasi di ba nag-play ka na ng role with Monumento your first time, di ba? Ano yung difference ng feeling before at pagkatapos ng play?
Nung una po, kinabahan po talaga ako. Parang ano po yung heart ko. Kasi po, nung paglabas ko po, sobrang dami pong tao. And nung pagkatapos yun po, nung nagawa ko na, parang napakaramdam ko po na nagawa ko pala po siya. Parang sumaya po. Masaya, di ba? Sarap sa feeling. Yes, correct. It's really something na yun yung magbibigay sa ng pampalubag loob pampabuhay ng loob kapag naitawid mo yung play na yon ng maayos at nagawa mo at nasabi mo kung ano yung dapat mong gampanan as a role. Ayan. So, ayan, si Peter Charles, hello daw po. Ayan. Miss Melinda Aquino, hello po. Hi, hello, Lola. daw. Hello po, Lola. Nakilola diba? Magandang gabi po. Hello po, Ma'am si Malu. Ayan. Ayan, Ma'am Malu, Cuenca, good evening. Ayan. Hi po. Si Miss Evelyn Transporte Nidua. Ayan. Hello, good evening, Hello Pretty po. Denise. Ayan, congratulations daw. Tapos shoutout daw po kay, si Mami J. Jason Lopez. Hi, Mama J. Magandang gabi sa'yo. Shoutout. Wow! Ano ba yan? Nagaya kasi ako dun sa napanood ko. Ayan, I love you daw, Denise. Sabi ni Eliza. Ayan. Ayan, may question si Bev. So, sabi niya, ano daw ang nagustuhan mo, Denise? Bakit ka pumasok sa pag-aartista o pag-acting? Gusto ko po kasi maging kagaya ni Bel Mariano po. Uy, Bel Mariano! Okay. So, gusto mo rin someday lumabas sa TV? Sa dako. Ibig sabihin, mapanood sa TV, sa mga pelikula, ganyan. Wow. Kung ikaw bibigyan ng chance, anong ano pa sa mga character yung hindi mo pa nagagawa na gusto mong matry? Yung kay Cassie and Mark. Cassie and Marga. Okay, yung Cassie. Ako ang tunay na Mondragon. Ganon. Ganon yung mga gusto mo, teleserye. Opo. Oh, kung bibigyan ka naman ng chance, let's say, alisin natin si Cassie at si Marga. Kung bibigyan ka ng chance na ikaw yung mag-iisip ng sarili mong teleserye, anong gusto mong teleserye? Baliw. Kwento ng isang baliw. At paano siya namumuhay sa araw-araw. Ganyan. Sorry, Peter, balik na tayo sa comment section. Parang may nabasa pa akong tanong kanina dyan Wala na. Love you daw, Apo, sabi. Hello, Yes, Ate Rian. Hi, Rian. Good evening. Ayan, hearts po. Ayan. Siyempre, yung TF. Mami J talaga. Sample naman ng sayaw, Denise. Sumasayaw ba si Denise? Opo. Gusto mo ba mag-sample? Mamaya na. Sige po. Gusto niyo mag-sample? Sige, try natin ang sample. Teka lang, hindi daw ready yung music natin. Peter, i-ready mo yung music Papasample natin si Denise maya-maya. Okay, so babalikan natin yung sample mo. I-ready lang natin yung music. Okay? Now, balik ako naman sa studies mo. No? So, sabi mo kanina, English and Math. Ano naman yung pinakaayaw mo? AP po, doon po ako nahihirapan. AP, Araling Panlipunan. Tama ba? Yung ba yun? Opo. History and History. Yes. Diba? Bakit ka naman nahihirapan sa mga history natin? Kasi po, di ko po na-understand masyado. So, kasi Tagalog? Sabi ko na Pero, kailangan mo pa rin siyang bigyan ng time para aralin kasi mahalaga ang history natin sa buhay kasi hindi natin makikita kung paano tayo mag-move forward if hindi natin alam kung ano ang history ng mga bagay-bagay, di ba? Lalo na yung history ng Pilipinas, ang daming nangyaring sakripisyo at pagpapakahirap ng mga nauna sa atin para makamtan natin kung ano yung freedom na nandito sa atin ngayon. Which is basically talking about Monumento 1896. Na-segue natin, di ba? Watch out for Monumento 1896 kasi Denise is one of the cast there. Okay? So, Araling Panlipunan. Ano yung teka lang, mahilig ka ba magbasa ng books? Or manood?
Nanonood po. Manonood. Anong usual na pinapanood mo? Sa ano ba? Like, for example, yung mga... Like mga teleserye po, Netflix. Teleserye, Netflix. Okay, kasi nga naman, kung hindi nyo po na itatanong kasi for mga actors, it's really important for us na panoorin or mag-observe, no, sa mga available natin na pwedeng panoorin at i-observe so that kapag ikaw na yung nandun sa time na yun para bumuo ng character, meron ka ng idea kung paano mo siya bubuuin, di ba? So, I'm sure, I'm very, very sure na yun yung reason why you want to watch teleseries, mga Netflix, and mga shows, di ba? Ngayon, meron tayong upcoming na monumento at positibo, di ba? Pwede mo ba kaming kwentuhan kung ano yung role mo doon, sino yung character mo doon, at ano yung aabangan ng tao sa theater play na to? Sa monument. Sige, simulan natin sa monumento. Ako po yung lost kid po doon. Tapos po, nasad po ako. Tapos hiningil ko po na mabuhay yung mga bayani. And tapos po may nakita po akong ferry na dumaan po. Tapos bigla po akong na-shock, natakot. Tapos binuhay niya po yung mga bayani, may mga kasama na po ako doon. Tapos nakikita ko po yung mga nangyayari doon doon po sa ano na po na yun. Yes. Basically, doon umiikot yung kwento ng monumento at doon napapasok yung time kung kailan magmi-meet ang nakaraan at ang kasalukuyan. Okay. How about yung positibo? Yung mami ko po doon may HIV po, anak po. Ikaw yung anak ni Mami Ray. Tama ba? Okay, yes, yung anak ng security guard. Tama? Siya nga. Okay. So, yung role na yun, for everyone's watching po kasi, Positibo is a theater play that talks about HIV. At dahil nga sa bansa natin ngayon ay medyo tumataas ang numbers ng individuals or kaso na merong HIV, it's very relevant for us to have this show para at least meron tayong maituro sa mga audience natin, no, about HIV preventions at kung ano yung mga available na treatments, and para maihiwalay natin what's the difference between myths, medyo nabubulol tayo, myths, 'di ba? Kung ano ang kwento-kwento lang sa totoong kalagayan or kondisyon ng isang taong may HIV. Ayan. Maliban doon, meron ka pa bang ibang plays na subukang i-portray or so far yun lang munang dalawa as of right now? Meron. Pero sa kasing halaga po kasi may video lang po ako doon. Okay. Sa screen lang po nila. Yes, naalala ko na yon yung ikaw yung anak ni Karina. Yes. Okay, yung yes. takot po sa injection. Correct. Yun nga pala, nandun ka rin sa HPV kasing halaga. Yes. Ang role mo doon is isa ka sa mga nagpa-inject ng HPV vaccine para ma-prevent natin yung makakuha ng HPV. Kasi ang HPV vaccine po natin, no, that is very important from 9 to 12 years old na makuhaan or mabigyan ng bakuna so that mapigilan natin or at least makontrol natin yung pagkakaroon ng HPV in the future. But just take note of that, no, ang HPV vaccines kasi, it can only prevent some variants of HPVs. No, but on the other hand kasi sa reality of life, there's a lot of types of HPV. However, we are supporting the advocacies about HPV vaccines kasi biruin mo kung yung 3 or 4 na variants is masasangga or maiilagan natin kaagad because of the HPV vaccines that could promote health, di ba? And safety for people, not only for the girls but also for the boys. Okay, because the boys, they are the carriers. Yeah. And unfortunately, ang mga girls, sila yung receiver. At sila yung usually nagkakaroon ng problems, no? Specifically, yung mga cervical cancers at kung ano-anong mga type ng cancers. Okay?
Sige. Tignan nga natin, meron ba tayong mga comments pa on our comment section, Peter? Tingnan lang natin ha, so that makakaway tayo sa kanila. Ayan. Kamusta naman daw ang experience mo sa acting? Sabi ni Mami Ray. Nag-workshop ba kayo? Kasama ka ba sa nag-workshop? Yes, Oh, perfect. Ayan. Nakakailan ng sessions na ba kayo? 4? No? For the yeah, past 2 weeks. Yes. Kamusta naman ang experience mo sa workshop? Masaya po. Masaya? Yes. Dati po parang kinakabahan po ako dun. Kasi parang, tapos naisip ko po na parang mas pag hindi po ako kinakabahan, mas lalo po akong parang yung Nag-iisip ka nung una, tapos ngayon kasi mas comfortable ka Yes na. po, yes po. Yan. Well, totoo naman talaga na ang tawag dito, when you are doing workshops, no, isa yan sa role or sa goal ng workshop natin. It's for you to get out of your box, no? Be comfortable with Yes the po. character that you are portraying, at bibigyan ka ng tool kung paano ka magiging effective as an actor. Yan, lalo't-lalo na si Direk Rodel lang nagturo sa'yo, di ba? Yan. Meron pa tayong running na 6 sessions. No, that's still 3 weeks, di ba? At for sure, marami ka pang matututunan dyan. Marami kayong kasama right now. No? Anong pinaka-favorite mo na natutunan sa workshop? Yung call po. Yung call. Yung gagawa ka ng kwento? Yes. Okay. And basically, guys, that's improvisation, ha? Kasi ang improvisation, hindi yan madaling gawin, no? Because you really need to think ahead of time. No, not ahead of time, but rather you have to think at the moment of something na magagawa mo or mabubuo mo into a scene or into a kwento. 'Di ba? Yan. Saan naman sa workshop natin yung pinaka-nahirapan ka? Yung dun po sa parang yung neighborhood po. Neighborhood. Okay. Kwenta mo kami, ano tong about sa neighborhood na to? Ang hirap din po kasi parang mag-iisip ka po ng rhyme word po parang katunog po nun sasabihin pong word ni Direk. Ito ba yung may kanta? Yes po. Okay, tama. Yung i-rhyme mo siya. Well, mapapaisip ka nga naman talaga doon kasi on the spot kang gagawa ng kanta, di ba? At yung kanta na yon may kwento. So, dapat konektado siyang lahat. Okay, I think ready na yung music mo, Denise. Okay. Ready ka na bang magbigay sa amin ng dance sample mo? Sige po. Ayan, tignan natin. Peter, ready ka na ba? Okay, sige. Pakinggan natin panoorin natin si Denise sa kanyang dance sample. Yan. Ready, and go! Okay, thank you so much, Denise. O, diba? At very, very on the spot ang lahat ng nangyayari dito. Diba? At very smooth. At tignan mo Actually po, dapat po dam po yun. Dapat yung isa pala, dam pala dapat. Siguro, fan ka ba ng ng SB19? And Beanie po. And Beanie, okay, ang ating mga P-pops here in the Philippines. Siyempre, P-pop nga, di ba? ng mga Philippine pops, which is, right now sila ang sumisikat, di ba? Sa kanilang lahat, sinong pinaka-favorite mo? Sa ano po? Sa Beanie. Sa Beanie po, si Mika po, and si Aya, and si Colette. How about sa SB19 naman? Si Stel and si Pablo. Stel and Pablo, si Pinuno. Iba rin naman talaga. Ikaw ba, in the future, naiisip mo ba yung sarili mo as part of P-pop? Tapos may sarili kang grupo? Or is that part of your plan? Opo. Part din siya ng plan mo. Po. Gusto ko.
gusto mo rin magkaroon ng sariling group, no? Pero syempre, that would entails a lot of trainings. Yes. For sure, di ba? That's hard. At kailangan mo talaga ng time, sacrifices, di ba? Kasi marami kang kailangang ibigay na time for that, for the training itself. Okay? Tignan nga natin ulit, Sir Peter, meron ba tayong mga comments dyan? Let's see. Yan, si Twinkle. Hello, Twinkle. Hello Ayan. po. Ang cute naman ni Denise. Ayan, galing ni Denise sa paggawa ng story using an item like yung Rubik's Cube. Ayan. Okay. So, wala nang comments. So, balik tayo dito sa question natin dito. Sorry, ano yung sinasabi mo, Pits? Meron kang yung mga artista. Okay. Sino bang favorite mo ng artist? Si Bel Mariana and si Catherine po. Bel Mariano, nga pala, natanong na natin kanina, Bel Mariano, at si Catherine, di ba? Anong pinaka-favorite mo na, na movie nila? Yung last year po nilang movie, yung Can Buy Me Love. Can Buy Me Love, which is bagong-bago. Yes. Okay. Actually, I haven't the chance to watch it. No, hindi ko pa siya napapanood pero ilang beses na siyang dumadaan sa suggestions ko ng mga movies. No, anong nagustuhan mo sa movie na 'yon? Sa movie. Yung parang nalaman po niya na may mommy pala po si Donnie. Si Donnie. Okay. 'Yon. Eto, Denise, kasi you're like a starting artist, no? Yes. Ang dami mo nang nagawa. Well, actually, hindi ka na starting artist because you've already established some of you Yes. as an actor, di ba? Anong inspiration mo in continuing kung ano yung nasimulan mo right now? Ano po ulit? Anong inspiration mo sa buhay? Kumbaga, ano yung tinitingala mo as a role, no, para sa sarili mo na ituloy kung ano na yung nasimulan mo as an artist? Do you have an inspiration? And sinong inspiration mo? For sure ako si mama mo. Ayan. Family. Okay. So, bakit family? Sila po yung importante sa life. Sila ang importante sa lahat. Very good. Tama nga naman na talagang kailangan may support ng family, di ba? Para makapagpatuloy ka kung ano yung mga gusto mong ituloy pa sa mga susunod na kabanata ng buhay natin bilang tao sa mundo. O, di ba? Napaka-Tagalog, di ba? Ang lalim nun na Kuya The Ben. Okay. Ngayon, so pag-usapan natin ngayon, Denise, no? Maliban sa mga pinoproject natin ng mga gusto nating maging projects in the future, no? 10 years from now, ilan taon na ngayon? 10. 10 years from now, sa tingin mo, ano na yung ginagawa mong projects after 10 years? Or nasaan ka na after 10 years? Project ko po after 10 years, Or eto na lang, palitan ko na lang yung tanong. Meron ka bang may character ka bang gustong gawin maliban? Like, may plano ka ba? For example, o-offeran ka ng project na about superheroes. May plano ka ba or gusto mo ba yung ganong concept ng palabas? Pwede naman po. Pwede. O kung magiging superhero ka naman, sinong superhero yung gusto mong i-portray sa isang character? Darna. Si Darna. Ang long time running na superhero natin dito sa Pilipinas. Talaga namang si Darna. Anong nagustuhan mo sa karakter ni Darna? Yung ding ang bato. Ding Darna. Ang very classic na phrase. Ding ang bato. Ayun, nag-comment si Derek. Hello daw. Magandang gabi. Good evening. Hello Ayan. po. Good evening, Derek. Hello, Derek. Sabi naman ni Ate Bevs, ano ang pangarap o gustong maging ni Denise aside sa pag-aartista? Ay, very good question to. Paano kapag hindi ka naging artista, like you are right now, anong gusto mo in the future na ma-meet
or maging ikaw in the future? Chef po or pilot? Chef or pilot? Uy, pangarap ko din mag-pilot dati. Kaya lang yung weight natin hindi hindi pasok eh. Yun. Sige, kung magiging chef ka, anong specific na pagkain yung magiging specialty mo? Adobo. Adobo. Bakit adobo? Kasi po yun yung kaya ko pong lutuin. Oh, so dapat mami, dapat naman nagdala kayo ng adobo dito, na matikman naman namin yung adobo na yan. Okay, so kunwari, ito. Kunwari, pagsamahin natin, chef ka ngayon at saka artista. Okay? Paano ka magluluto ng adobo sa live TV? Very tricky to. Kasi, di ba, ano ba ang unang step sa pagluluto ng adobo? Nakalimutan mo na. Or, actually, kasi sa amin... Alam ko na po pala, sibuyas. Sibuyas. Anong gagawin sa sibuyas? Gaganon-ganon. Actually, kasi sa amin, sa probinsya, pag nagluto ka ng adobo, ipasok mo lang lahat sa kaldero, tapos pakuluan mo, after nun, antay mo na lang maluto, di ba? Ganon ang adobo sa amin eh. Hello. Ayan si Carmela. Hello, Carmela. Hello daw, baby Denise. Hello. Carmela, hindi ka na nagpakita. Kahit na alam kong nasa workshop ka every Saturdays and Sundays. Ayan. Okay. So, how about dun naman sa pagiging piloto? Paano naman pumasok sa isip mo yung pagiging pilot? Gusto po kasi maging kagaya po ng daddy ko. And gusto ko din po maranasan lumipad sa iba pong lugar. Iba't ibang lugar. Okay. So, syempre, kung pilot ka kasi, makakapunta ka sa iba't ibang bansa, di ba? Anong bansa ba yung gusto mong mapuntahan? Canada. Canada. Bakit sa Canada? Kasi po nandun po yung best friend ko po. Di ko na po siya ulit nakikita. Batiin mo. Baka naman nanonood siya ngayon. Batiin mo siya. Hello, Alex. Shout out sa'yo. Miss na kita. Uy, hi Alex? Alex ba? Alex Denise. Ayan, hi Alex. Ayan, baka nandyan ka. Baka naman maghulog ka ng stars. Hindi, joke lang. Biro lang. Joke lang, guys. Pero kung minsan siniseryoso din yung mga joke, gusto nyo maghulog ng stars, maraming salamat na in advance. Thank you so much. Ayan. Okay, so kung gusto mo maging chef, maging pilot, no, someday, kapag nakagraduate ka ng high school, sabi natin, kasi right now you're grade 5, di ba? Grade, tapos mag-grade, grade 6 and after nun, high school, senior high, junior high, ganyan. Kapag nag-college ka naman, anong gusto mong kuhaing course? Yung parang director pong course. Gusto mo mag-director. Yung sa theater, ganyan, Opo. and mga live entertainment. Yes. Bakit yun ang nagustuhan mong kuhaing course in college? Gusto ko pong i-direct yung mga artista. Mm-hmm. Gusto ko pong parang yung mga kuwari po, mga bago, tuturuan ko po sila. Mm-hmm. Very good. Kasi maraming options, di ba? Tama, if I'm not mistaken, mass comm, and then meron tayong, sa UP kasi merong theater courses ngayon di ba? Yun, kung hindi ako nagkakamali. So, there's a lot of options, no? And siguro, if yun ang tatahakin mo, mass comm would be yung path mo. Kasi mass comm, it talks about mga live entertainments and all. And syempre, may mga theories dyan and mga things or tawag dito, yung mga bagay na technical, yan, dyan papasok yan. Okay, maliban doon sa mga yon, meron ka pa bang something na inaabangan for yourself in the future? Maybe, anong project pa yung gusto mong matry? Actually po, gusto ko po talaga maging commercial model. Commercial model? Pero you're commercial model na right now, di ba? Ang dami mo ng commercials. Okay. Anong pinaka-nahirapan ka na lang sa mga ginawa mong commercial? Yung paglalakad. Paglalakad. Ano commercial to? Yung sa Bini po, yung surf
Kasi po Surf. nakasama ko po sila. Ay, iba naman talaga, 'di ba? 'Di ba sa surf? Ayan, may TV5 ka pa, 'di ba? Sana all. Nainggit 'yan si Kuya Peter mo. Sana kasama niya sa Bini, 'di ba? And then mayroon pa akong nakita ito sa TV5. Ano naman yung tungkol dito sa picture na to? Kwentuhan mo na Himala ni Ninyo po. Himala ni Ninyo. Okay. Teleserye ba to? Yeah, opo, series. Series. Okay. And then, ano naman yung role mo dito? Pwede mo kaming kwentuhan? Student, ano po ako, para pong friend po ako ni Ninyo. Mm-hmm. And then, ano yung story? Parang si Ninyo hinimala. Okay. Si Ninyo Para hinimala. po siya po yung... Diba? Parang, kasi po meron din po nun himalaan ni Ninyo and Ninya po. Parang Correct. gumawa po sila ng bata version. Himala. Si Ninyo po kasi may himala. Yes, okay. And then, paano to? Kasi di ba kapag live shoots, kapag mga tapings na ganito, usually minsan, inaabot yan ng gabi o kaya umaga ang mga shoots. Ganyan. Paano ka? Hindi ka ba naman papagod kapag nagsushoot kayo ng ganyan? Napapagod din po. Okay. Anong ginagawa mo kapag pagod ka na? Nagre-rest po. O nga naman, kung nga naman tinanong yun, di ba? Siyempre, kung pagod ka, di magpahinga ka. Oo nga naman. Ano yung pinaka-late mo na na shoot ninyo na natapos? Sa himala po. Himala. Yung huli ko po. Yung huling shoot ninyo for Himala. Yun. Ay, paano yan? Hanggang anong oras kayo inabot nun? As in, gabi na, madilim na. 9 po. Tapos pumupunta po kami sa GMA po kasi may van po doon. Pumupunta kami doon mga 3 a.m. po. 3 a.m. Ooh. At paano nababudget yung time ninyo? May schooling ka ba ngayon? Po? May school ka right na. Kailan ba to? Matagal na? Shoot ngayon. Okay. And paano mo napagsabay yung yung time mo sa school at saka sa shoot? Actually po, Sunday lang po siya. Tuwing Sunday. Sunday lang? Weekends naman pala. Okay, very good. Talaga namang time is wisely managed, kumbaga. Kasi syempre, nakaschedule na. Alam mo na kung ano yung gagawin mo for this day, ano yung gagawin mo sa susunod na araw, di ba? Ayan, and alam mo, Denise, ang bilis ng kwentuhan natin kasi tumatakbo. 12 minutes na lang, mag-iisang oras na yung usapan natin, di ba? Nag-enjoy ka naman ba sa mag-uusap natin today? Super po. Okay, very good. Sige, later, mamaya, siguro, maya ng konti, I will be giving you time now to plug your shows, yung mga upcoming events mo, kung may social media ka. Mami, pinapayagan mo ba siyang mag-social media? Hindi Or po. ikaw ang may control? Okay, yung mga pages. Ayan. Sige. Well, I think it's now the time I could give you the floor to plug your social media accounts na kung saan ka namin pwedeng panoorin in the near futures at kung saan ka namin pwedeng abangan. Ayan. So, this is your time. Follow nyo po ako sa Facebook page ko po. Ang pangalan po ay Denise Aquino. And doon po mapapanood yung mga teleserye ko po, yung mga movie ko po, and mga commercials ko po. And meron din po akong upcoming na sa Monumento 1986 po and sa Postibo po in August to March 2026 po. Ayun. How about your social media page? Denise Aquino? Yes, your name? Okay, yeah, perfect. So, yan guys, i-follow natin si Denise sa kanyang page, which is Denise Aquino. At abangan natin siya sa mga upcoming na theater shows. Yan, we have Monumento ulit, Monumento 1896. Opo, yes. At Positibo, which is the HIV show. No? This would run, kailan nga ulit? From August until? March 2026. March 2026. Okay. Ayan. And then, yan. Yung mga venues natin,
ay most likely ang mga pinoproject natin ng mga or yung mga nakaset na schedules right now for our upcoming shows would be from San Sebastian. Sa Region 3 we have Bulacan po and Pampanga. Bulacan and Pampanga. And sa Santa Rosa din po. Yon, at other areas in Laguna. Metro Manila. And Metro Manila. Perfect. Kasi meron tayo sa Pasig. All around Metro Manila. And currently, we're still looking, no? Marami pa tayong mga upcoming shows. May mga paparating pa tayo na mga upcoming shows. Mapa North and South. At mismong sa Metro Manila ay meron tayong mga upcoming theater shows. Okay, how about sa film? Meron ka bang mga upcoming films or teleserye, Denise? Wala pa po. Wala pa for now? Yes. Yon, pero may paparating kang bagong TVC. Ayan ang abangan namin. Siyempre, hindi pa pwedeng i-announce right now kasi hindi pa siya nagagawa. Yes. Okay? And then again, guys, before we totally end for today, now we would like to again thank our sponsor, Hasinea Aesthetic Clinics. So if you want to have a beautiful, radiant, and brilliant skin, ayan, punta na kayo sa pinakamalapit na branches. So they do have 2 branches. Now, one is in Shaw Boulevard, Mandaluyong City, and another one is in NS Amoranto in Quezon City. The details are now flashing on the screen, so if you want to contact them for any bookings or consultations, just kindly call them from 10 a.m. to 8 p.m. Open po sila daily. And then, once again, our live streams, please do like, subscribe, no, with our every 7 p.m. na live streams. Now we have every Mondays, that's Chikahan with Mami Ray, of course. And then we have every Wednesday, that's Up, Top, Down, Low podcast with Caleb Alvarez and Charles Dion Partido. And syempre, every Thursdays, we have Coffee Chat with the Venoveno. All of these live streams are happening in our... nahirapang magsalita, di ba? All of these live streams are happening on our Facebook page at Ignis Novus Artist Management. Now, please do also like, follow, and subscribe our Instagram page at Ignis Novus Artist Management at also yung TikTok namin at ignisnovus.official. For First Sun Production naman, please do like, follow, and subscribe as well to First Sun Production, that's on Facebook and on Instagram, and of course, sa ating YouTube channel at First Sun Creative. So if you want to watch pa further of these contents and something na may kabuluhan at may nilalaman, please do subscribe and like our YouTube channel at First Sun Creatives kasi lahat po ng contents namin are being posted as well on YouTube. Okay? And then, syempre, of course, please do follow as well my social media accounts, no? On Facebook and TikTok, it's David Noveno, and in Instagram, it's king_mo_ako. Okay? So mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, another episode has been completed for today, pero hindi ibig sabihin na mag-e-end tayo for tonight, di ba? Kasi we will still be having our next episode, syempre that will be on next Thursday as well. Meron tayo ulit bagong special guest na makikisama at makikigulo sa atin. So please do watch as well. Same time, same day, next week, 7 p.m. and same channel. At gaya nga ng parati naming sinasabi, ang buhay ay parang cup of coffee. You have to taste it for you to live it. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Bye-bye po.